What the Nagbabala ka bang bumili ng mga black fixture para sa iyong CR? Panoorin mo to dahil share ko yung aking experience sa isa na namang honest review. Kamusta naman dyan? JJ po. Una sa lahat, ikaw mismo, bakit black ang gusto mong ipakabit sa CR na lababo, shower, at iba pa? Bakit hindi yung metallic silver o yung white na lagi nating nakikita? Siguro napanood mo sa vlog, sa hotel, sa office, and nakita mo yung black ay maganda. Ako personally, ito yung mga reason kung bakit black yung napili ko para sa aking CR. Number 1, dahil napaka-modern, premium yung datingan ng black. Number 2, bagay yung black sa karamihan ng mga kulay ng bathroom. And number 3, dahil marami ring affordable na option. Pang tanong, gaano ka-affordable ba? So, eto na agad. Tignan natin yung mga price ng mga napili kong ipakabit sa aking CR. Ito yung ating circular towel holder, galing Shopee. Ito yung tissue holder, galing Shopee rin. Stainless steel na wall hook, kulay black. Shopee rin yan. Ito naman yung Fidedi countertop ceramic wash basin na galing naman ng Lazada. Ito naman yung Guga shower set. 4-piece set yan. Galing Lazada. And then itong black faucet sa Lazada rin galing. At itong black towel rack, 2 layers yan, galing rin Lazada. Sa first time homeowner na sanay na sa white o metallic silver na stainless steel na mga faucet, shower head at iba pa, malakas talagang makapangmayaman yung black. Lalo na pag ganito yung kulay ng CR mo, yung may gray, brown, o kahit white pa yan, maganda talagang pang-accent yung mga black na fixture. Kitang-kita naman sa mga prices natin, hindi kailangan gumastos ng sobra para sa modern na CR. Maraming options na available kahit online para sa mga black na fixture. Madali ring makahanap ng replacement. At eto na, dumating na tayo sa exciting part. Kung merong maganda, merong ding pangit kapag black ang pinili mong ikabit sa iyong bathroom. At yan ay ang white stains. Confession time. Alam ko na yung mga white stains bago pa man ako bumili nitong mga fixture. Na-warningan na ako niyan na kapag black yung mga gamit mo, mas obvious yung white stains. Pero dahil pangarap ko talagang magkaroon ng black na CR, pinilit ko pa rin na yan yung ipakabit. So ano nga ba yung tinatawag nating white stain? Depende kasi yan sa lugar mo. Meron talaga mga village o subdivision na medyo mataas yung mineral content sa tubig. Like yung calcium o magnesium. So napipick up yan ng tubig na dumadaloy sa gripo mo, na nag-end up sa gripo mo. Yan na yung tinatawag nating hard water. Nagiging hard water na siya dahil sa mineral content. Sa kasamaang palad, may pagka-hard yung tubig dito sa bahay ko, sa lugar namin. Technically, hindi madumi yung hard water. Ang problema, yung hard water na yan, nag-iiwan siya ng tinatawag na lime scale. Yan yung white na residue na nakikita mo na mas obvious kapag black yung iyong lababo o black yung mga gamit mo sa CR. For comparison, tignan mo itong ating shower fixture versus itong ating lababo o sink sa CR. Itong shower, lagi itong napupunasan pagtapos kong maligo. Nakasanayan na kasi na punasan to dahil dito sa glass na separator natin sa CR. Kasi medyo maalaga ako dito, kaya nadami na rin yung shower set. Tingnan natin ang malapitan. Ito namang sink, confession time ulit. Minsan talaga hindi ko siya napupunasan o madalas hindi ko siya napupunasan dahil either nandidiri ako o nagmamadali ako o wala na akong time. Kaya medyo napabayaan siya, kaya dumami yung white stains, unfortunately. Kaya ang tanong, paano ba natatanggal itong mga white stain? So ang sabi ni Google, mag-mix daw ng equal parts ng white vinegar at distilled water as much as possible. Bakit distilled? Para daw hindi siya mataas sa mineral contents like yung hard water na lumalabas dito sa gripo din. Kailangan din meron daw tayong microfiber cloth. I-dab daw yung mga white spot ng microfiber cloth na binabad sa
mixture ng vinegar and distilled water. Let it sit for 15 minutes and then rinse and then immediately dry with another microfiber na dip daw in warm water. Ang problema, medyo makapit na o madami yung white spot o yung mga lime scale residue dito sa ating black fixtures. Kaya hindi na talaga uubra yung dab-dab lang. So ang ginawa ko, pinunasan ko talaga. Gaano kaya ka-effective yan? Malalaman natin. So eto naman, kita nyo ang before and after. Medyo hindi umubra yung simpleng punas-punas lang ng vinegar and tubig sa ating sink kasi medyo madami na talaga yung white stain and kumapit na siya talaga. So unfortunately, kailangan natin ng mas matapang o mas level up na solusyon para dito sa ating black sink dahil hindi siya talaga kaya nung simpleng punas lang. Isa pang issue ay nag-worry din ako nun dahil binili ko tong mga black fixture, lahat yan sa Shopee. Paano kung basag yung dumating, lalo na yung lababo? Legit din concern yan, kaya ugaliin nyo magbasa ng review. Videohan nyo rin yung unboxing nyo from start to finish para hindi sayang yung pera. Kasi mas mura pa rin talaga online and mas convenient and marami ring options. Ngayon, kung issue pa rin sa inyo yan, pwede rin naman bumili na lang sa mall. Ang tanong ngayon, pinagsisisihan ko ba na bakit black pa yung pinili ko para sa aking CR? Ang sagot, 100% no. Hindi ko pinagsisisihan. Ang pinagsisisihan ko ay yung tinamad akong maglinis at hindi ako nagpunas. Kasi ang bottom line yan, aesthetic yung mga black fixture, maganda siyang tignan, pero high maintenance din siya. Ito pa isang problema sa mga countertop o vessel sink. Ito walang kinalaman sa pagiging black niya. Dahil nakapatong lang siya dun sa inyong cabinet o vanity area, medyo nag-i-splash yung tubig dun sa paligid. So lagi talaga kayong punas ng punas. Hindi lang yung mismong sink, pati yung paligid niya. And then medyo maliit na rin yung space para patungan ng mga toothbrush sa paligid ng mga bote ng mga sabon. So, kailangan planuhin nyo talaga yan pag magpapakabit kayo ng countertop sink. Kailangan alam nyo yung size bago kayo bumili. Kaya ang rating natin para sa mga black fixture ay 5 stars pa rin naman dahil napakaganda pa rin, napaka-aesthetic. Pero 2 stars lang para sa may-ari na tamad maglinis at hindi nag-alaga ng mga black fixture. Kaya kung ayaw nyo ng ganyang sakit ng ulo, I recommend na mag-undermount sink na lang kayo o yung regular na sink. Huwag na yung countertop o vessel na sink. And huwag na rin kayong mag-block. Lalong-lalo na kung ayaw nyo ng ganyang level ng stress dahil medyo high maintenance nga siya. Ayun lamang po muna for now. Maraming salamat po. Balik po kayo.